Pero so far, mukhang, bigo sila sa paninira sa Senado. Saan ka nakakita na na kapwa senador ang naninira? Dun ako nahihiya, eh. Senador mismo ang naninira sa Senado ngayon. O tignan po ninyo 'to at hindi 'to mga simpleng senador, Sabi po ni Ping Lacson, Ping Lacson iginiit na mas nirerespeto ngayon ng Kamara kaysa sa Senado. Imagine, mas nirerespeto raw yung Kamara ngayon kaysa sa Senado. We never imagine this situation, mas mataas ang pagtingin ng tao sa House of Representatives kaysa sa Senado. Paalala ko lang sa inyo, Ping Lacson at Tito Soto, kayo pa nangangantyaw, Kayo nga nagpababa. Sa totoo lang, kayo po nagpababa ng pagtingin ng mamamayan sa Senado nung panahon ninyo. Kaya nga natuwa yung taong bayan, eh. Kami na po ang tunay na gagamit na taong bayan dahil totoo naman, ang taong bayan, ang malaking parte ng taong bayan sumusuporta po sa mga Duterte. Huwag kayong mag-alala, mapapatunayan natin yan sa 2028. Lahat po na nagsasabi na taong bayan, tumakbo kayo, senador. Laila de Lima, Trillanes, si Shell Jokno, isama niyo na si Lovely Granada, isama niyo yung lahat ng Makabayan Black, si Laila de Lima. Isa lang ang challenge ko sa inyo. Kung totoong kayo po ay mayroong suporta ng taong bayan, lagi niyo sinasabi, galit ang mamamayan, ang taong bayan, tumakbo kayong senador para makita niyo po yung totoong suporta ng taong bayan wala sa inyo. Oh. Saan ka nakakita na senador, binabanatan yung Senado dahil natanggal lang sila? Ilang araw pa lang kayong nawawala, eh. Ibig sabihin, ang taas ng tingin sa Senado, biglang bumagsak sa ilang araw pa lang si Cayetano. Yan po malaking kalokohan. Kaya bumagsak ang Senado dahil sa inyo. Hindi kayo nag-iimbestiga sa mga magnanakaw. Ibig mo, katulad niyan, paanong hindi sasama yung Senado? Konting ma-issue, balita lahat ng media. Katulad nito, sasabihin na naman, may kaso si Marcoleta pala. Pilit na pilit lang yung kaso nyo kay Marcoleta, eh. Tandaan nyo, nanunood mga Iglesia ni Cristo. Yung ginagawa ninyo kay Marcoleta, noon nga sumusuporta lang sila sa gusto lang nila maayos, eh. Alam nila yung ginagawa ninyo, eh. Pinag-iinitan nyo si BP Sara, eh. Hindi dapat. Ngayon, ang pinag-iinitan nyo na, si Marcoleta na mismo. Dugot laman na nila yan. Putya, china-challenge nyo na. Nasa matinong si Marcoleta naglalantad ng mga katiwalian sa Pilipinas. Oh. Tagalantad ng mga katiwalian, yun ang kakasuhan. Yung mga nilalantad, walang kaso. Baliktad dito sa Pilipinas, eh. Ikaw na naglalantad, ikaw yung kakasuhan. Lumantad yung 18 Marines, may kaso sila ngayon. Sila yung kinasuhan. Yung mga nilalantad nila na matumanggap ng maleta, walang kaso lahat. Sila pa yung mga, ano yung sinasabi? Sila pa yung nangangantyaw ngayon na mababa daw ang tingin sa Senado. Isa pa. Ito pa isa. Senado sobrang naalog sa sunod-sunod na kontrobersya. Sunod-sunod na kontrobersya, matagal na pong kalug na kalug kayo dyan. Si Sherwin Gatchalian naman to. Paano? Hindi siya nanalo na gusto niya magkudita, di ba? Walang bumaliktad sa 13. Hindi siya naging Senate President. Ngayon, binabanatan niya na. Senador kayo, babanatan niyo parang pamilya. Matino pa ba kayo? Kahit na anong dungis ng pamilya niyo, hindi niyo dapat ikanta sa buong barangay.
Yang pamilya ng Aratiles na 'yan, mga sutil yung mga anak niyan. Eh, ako tatay, eh, ba't ko sasabihin yun? Ganyan yung ginagawa niyo, eh. Yung Senado sirang-sira na, yung Senado wala ng dignidad. Puta kayong mga senador, eh. Kaya nawawalan ng dignidad yung Senado kasi sinisiraan ninyo imbes na ipagtanggol niyo. Sa totoo lang po, sa panahon ni Tito Soto bumaba ang tingin sa Senado. Subukan ko lang kung gaano kayo katatag. Si Marcoleta na binabanatan niyo, yun ngang hindi niyo napigilan yung ano, yung Iglesia ni Cristo, eh. Nakikisimpatya lang sa mga Duterte. Ngayon pang mula na sa hanay nila. Alam na alam ng mga Pilipino na malinis si Marcoleta, alam na alam ng mga Pilipino na si Marcoleta yung nangunguna sa paglaban ng korapsyon. Kaya nga ang hinala namin, siya yung nililigawan ni VP Sara na maging Vice President, eh. Siya yung dinalaw ni VP Sara nung punta minsan sa Senado. Oh, dahil alam niyo buhat po nung nasabi ni VP Sara na siya'y tatakbo at meron akong nililigawan na Vice President, hindi na po nila tinantanan si Marcoleta sa kaatake. Ganyan sila katindi. Yun ang malupit dun, yung ninakawan, eh, 'no? Eto po, punta tayo rito kay Ping Lacson, ayan. Sabi ni Ping Lacson, bukod po dun sa sinabi niya na, hindi ito muna yung sinabi niya na ano, giniit na mas nirerespeto ngayon ng Kamara kaysa sa Senado. Papaano? Saan kayo nakakita? Yung pinaghihinalaan, ayon sa ombudsman 'to, yung pinaghihinalaan na mastermind ng pinakamalawak, pinakamalaking korapsyon sa kasaysayan ng Pilipinas, taga House of Representatives, si Martin Romualdez at si Saldico. Oh, paano mo masasabihin na mas mataas pa yung tingin ng mga mamamayan sa Kongreso kaysa sa Senado? Ikaw ang nagbababa sa sarili mo, eh, Ping Lacson. Oh, alam niyo kung bakit hindi sila na-expose at tsaka saan karamihan yung tinatawag na contractor? Sino ang sinasabing nakipagsabwatan sa mga contractor? Karamihan mga congressman. Yan yung hinala at ikaw mismo sa bibig mo mismo nagsabi niyan, ikaw mismo nagsabi niyan na merong 60+ na contractor na hindi mo pinangalanan. Ngayon nung tinatanong ka, "Sino yang mga yan, ba't hindi mo pinangalanan?" Eh, wala namang pangalang sinabi sa'kin, eh. So, tsismis lang 'to. Kayo ang dahilan kasi prinotektahan ninyo yung mga ayon sa ombudsman na mga, mga congressman na mastermind ng corruption sa flood control. Prinotektahan mo Ping Lacson, eh. Hindi mo iniimbestigahan, nagsasabi ka lang. Meron tayong, ano, eh, interparliamentary, courtesy. Puwede naman na kahit naman hindi 'yan yung ipatawag niyo, eh, siguro naman halimbawa yung kay Diskaya, yung sinasabi ni Diskaya, eto ibinibigay ko yung para kay Congressman gano'n, Congressman Martin, binibigay ko 'yan dito sa tao na 'to. Yung tao na yun imbestigahan, patawag niyo para kaano-ano mo si Martin, bakit sabi ni Diskaya, kayo ang nagpoprotekta diyan sa mga congressman na kaya at kayo naman din ang naninira sa Senado.
para lang magkaroon kayo ng chance na makapag-kudeta. Okay, eto po mga kapatid, ang sabi naman po ni Ping Lacson hinggil po dito sa warrant of arrest. Ah, Pareho pa rin ang bisa. A warrant of arrest is a warrant of arrest. Whether it was issued by a foreign court, international court, or domestic court. Alam mo, matatauhan kayo lahat. Pag yung United Nations kumilos na laban dito sa ICC. Meron tayong United Nations Human Rights Council. Eto, hindi po political 'to, walang pakialam 'yan. Kahit po mga bilanggo, dapat may human rights pa rin. Yan ang pananaw ng human rights, eh. Kaya ayaw nga nila yung nabibilanggo, eh, yung mga political leaders. Kasi alam nila 'pag ang political leaders na bilanggo, eh, meron pong problema yan. Lalo na po yung kaso ni Tatay Digong. Alam niyo po yung mga sinasampahan po ng ICC noon, yung mga taong pinaghinalaan na talagang uso kasi sa Africa yung ano, eh, yung mga, cleansing, eh. Yung crimes against humanity na tinatawag, yung uubusin kayo. Kasi iba-ibang tribo yan, 'di ba? By tribo yan sa Africa, eh. Oh, kunwari ang tribo, yan marami tayong napapanood na pelikula na ganyan yung nangyari. Dahil iba yung tribo mo, yari ka. Kaya nag-create sila ng ICC para lutasin yung mga ganyan, hindi po para imbestigahan o ikulong yung mga presidente na legal. Legal yung, inuutos sa kanilang mga kapulisan. Ano po ba yung illegal dun sa war on drugs? Legal na legal po yun, eh. Sabi nga ng mga foreign reporters, yung matagumpay na war on drugs, kinasuhan yung mga nagpatupad ng matagumpay na war on drugs. Sablay-sablay po kayo. Nakarating na sa UN yan. Kasama po yan sa agenda ng UN. Kahit i-deny po, sabihin ng gobyerno natin, minamaliit po, eh. Sinasabi po ng gobyerno natin, totoong nasa mga papeles na pinamimigay. Kunwari atin ka, ikaw halimbawa, representative ka ng ano ng China. Bibigyan ka ng papel, ito yung mga agenda natin. Kasama po ron yung inireklamo. Hindi po kinasuhan, nireklamo na human rights situation dito sa Pilipinas, particularly yung pagpapakulong ni BBM kay Tatay Digong sa ICC. Kasama rin yan flood control project. Kasama din yan yung corruption ng ICC. Oh, nasa United Nations na po yan. Tandaan niyo po, yung tatlong pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ngayon, meron na po silang, hindi hindi pa po treaty, panimulang usapan sa pagitan ni Xi Jinping at saka ni Donald Trump, na hinihikayat ni Donald Trump na magkaisa silang tatlo para labanan niyang ICC na yan. Hindi binabalita ng mainstream media yan, tapos ngayon nagtataka kayo mainstream media kung bakit hindi na kayo pinaniniwalaan. Eh, putya ayaw niyo ibalita yung mga kasiraan ng ano, eh. Yung mga pumapabor sa Duterte ayaw nilang ibalita, huwag kayong mag-alala. Sana naman sumagot ang Pilipinas, nirereklamo kayo dun ng ICSA, NGO ng Japan, ang nagreklamo sa United Nations Human Rights Council. Oh, akala niyo, oh, pati yung gold bars na pagbebenta kasama dun sa reklamo sa human rights. Mas maraming miyembrong bansa ang United Nations. Maski nga yung pro-ICC, nirereklamo yung ICC. Ah, balik tayo rito kay Lacson. Kung saan-saan napupunta.
Ayon po kay Lacson, a warrant of arrest is a warrant of arrest whether it was issued by foreign court, international court, or domestic court. 'Di ba? Nangyari sa'yo 'yan, Lacson, eh. Kung ako kay Lacson, dehin bukiki na lang ako sa kay Bato. Bakit? Ikaw nga, nagtago ka rin, eh. Local court pa 'yan, yung nag-issue sa'yo ng warrant of arrest, local court, pero pinili mo magtago. Kaya wala kang moral ascendancy para pangaralan si Bato na warrant of arrest ay warrant of arrest, pareho ang bisa. Tama, kaya sinunod ka ni Bato, nagtago siya. Oh, dapat din bukiki ka na lang, hayaan mo na lang yung mga ibang senador na hindi pa nagtatago. Tignan natin 'pag nakasuhan kayo sa panahon ni VP Sara, 'pag si VP Sara na presidente, 'pag binuweltahan na kayo ni Vice President Marcoleta, tignan natin kung kung makakapalag pa kayo, kung magtatago rin kayo o hindi.